Nang dahil sa pagkamis umano sa kanyang mga anak, nagtangkang mandukot ng 2 bata ang isang lalaki sa Caloocan. Nakatutok si Mark Salazar. Duguan ng suspect matapos gulpihin umano ng mga residente ng Barangay 35, May Paho, Caloocan. Pasado alas 11 kasi noong umaga kanina, nagtangka umanong mandukot ng 2 bata ang suspect habang labasan ng mga estudyante sa eskwelahang ito. Noong time na naka-duty ako na nagtatraffic, nakita ko na hinahatak niya yung bata. Kaya lumapit ako. Nung tinatanong ko, sabi niya, anak niya raw po yun. Inusundo niya raw po, anak niya. Ngayon, nung tinanong ko yung bata, hindi ko po tatay yan. Sabi niya, huwag niyo po akong ibigay. Yumakap sa akin yung bata. Huwag mo po akong ibigay kasi hindi ko po tatay yan. Kaya dinampot ko na po. Hindi agad nalaman ng mga magulang ng 2 biktima ang nangyari. At hindi raw nila akalaing pwedeng mangyari ito sa eskwelahang katabi lang mismo ng kanilang barangay hall. Nakauwi pa po sa amin umiiyak sir. Na may kumukuha daw sa kanya na hindi niya kilala. Buti na lang nakasigaw daw siya. Yung kinausap po siya kanina, nagtulala siya eh. Tapos sabi, ano ba ginawa sa'yo? Hinamakan daw siya rito. Sabi hindi niya kilala. Bumigla siya. Kasi nagtumakbo na raw siya. Yung suspect po kanina na habang in-interview siya, tiga Maynila. Dumayo po. Okay naman talaga siya sumagot. Ang sabi niya lang sa amin kanina, namimiss niya yung mga anak niya. Parang mababaw na katwiran. Ang suspect ay isinailalim na sa booking procedure sa Women and Children's Desk sa Caloocan City Police. Isasailalim siya sa inquest bukas para sa kasong attempted kidnapping. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Iimbestigahan din ang hotel sa Pasay kung saan nabisto ang isang pogo para sa mga Koreano. Susuriin din ang mga gadget na nakuha mula sa mga dayuhan, kabilang ang OTP generator. Nakatutok si Salima Refran. Naligaw kami. Tipinto kami, elevator. Sino ba to? Dahil tago sa basement ng isang hotel sa Pasay, hindi agad natunto ng Bureau of Immigration ang target na opisina na nagpapatakbo umano ng Korean Pogo. Nakita na namin yung area. Don't move! Hands up! Hands up! Isa sa ilalim na sa immigration inquest para sa immigration violations ang 6 na Koreans na inaresto. Kabilang ang isang may blacklist order at matagal na dapat na-deport. Meron ding para sa ibang kumpanya ang hawak na 9G visa at isang naka-tourist visa pero overstaying na. Resident visa naman ang hawak ng iba. Kahit naman po anong visa nilang hawak dito, kahit may resident visa sila, pero given na nahuli natin na may ginagawa silang violation dito, ay maari pong ma-revoke yung kanilang visa at ma-deport sila. Oras na makakuha ng kaukulang warat, isa sa ilalim sa digital forensics ang mga computer at gadgets na nakuha sa raid. Kasama na ang napakaraming OTP generators o yung gumagawa ng mga OTP para ma-access sa mga online account, pati USBs na maaaring mga cold storage crypto wallets. Kung makuha nila yung seed phrases mo, lahat ng laman ng crypto wallet mo, pwede nilang kunin yun anytime. Kabilang sa kakausapin para sa investigasyon ang pamunuan ng hotel. Bakit sila nakapag-operate doon? Well, we will recommend for the closure, of course, the hotel. And siguro, yung sa management, kung kailangan pailan natin sila ng kaso, then we will be filing cases. Sabi naman ng PAGCOR, walang lisensya mula sa kanila ang ni-raid na opisina. Patunay raw ito na nag-underground na ang mga scam hub matapos ang ban ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Ayon sa ahensya, may sinusuri na ring bakuna ang Food and Drug Administration kontra dengue. Nakatutok si Oscar Oida. Sa Tandang Sora Elementary School sa Quezon City, hinihikayat ang mga estudyante na magsuot ng long sleeves at mahabang medyas, pangontra sa patuloy na tumataas ng dengue cases sa lungsod. Kasi yung lamok ba, medyo ang lipad niya ay medyo mababa. So yung nare-reach talaga ay mostly ang kinakagat ay it's either po yung mga arms ng bata and ating mga legs ng bata. So yun ang aming inaagapan kasi usually dun common na nakakagat ang bata.
Ine-endorse din nila ang paggamit ng mosquito repellent para mas makasiguro. Mayat mayari ng paglilinis ng mga parent volunteer sa paligid ng paaralan. Okay lang kasi parang may protection sila. Sa akin okay naman po kasi syempre sa daming ngayon marami nang namatay mahirap na, nag-iisa lang yung anak ko. 5 ang naitalang nagka-dengue sa paaralan ngayong taon. Kabilang sa 1,899 na dengue cases sa lungsod, kung saan 11 na ang naitatalang nasawi. Binabantayan din ang biglaang pagtaas ng dengue cases sa Ilocos Region na umabot na sa 599. Pinakamarami sa Pangasinan kung saan may 2 nang nasawi. Kung ikukumpara po natin yung kaso po doon po sa tinatawag natin na epidemic threshold, makikita po natin na mas mababa pa rin itong mga kaso natin. Hindi pa nangangailangan magdeklara ng isang epidemic. Sa kabuang tala ng Department of Health, umabot na sa 28,234 ang dengue case sa bansa mula Enero hanggang Pebrero ng taong kasalukuyan. Mas mataas ng 40% kumpara sa kaparehang panahon noong 2024. Pinakamarami sa 9 na lugar sa loob ng Calabarzon, Central Luzon at NCR. Meron kaming SIAM na LGU kasama ng Quezon City dun sa SIAM na yon na nakitaan natin ng pagtaas ng numbers. Dahil sa nakakaalarmang pagsipa ng dengue cases, inilunsad ang Empowering Networks to Defeat Dengue o End Dengue Coalition. Samahan na binubuo ng mga medical organization sa bansa na layong matuldukan ang pagkamatay bunsod ng dengue by 2030. Sa kanilang liham sa Pangulo, hiniling nila na apurahin na ang paghahanap ng bakuna laban sa dengue sa lalong madaling panahon. WHO recommended that for highly endemic countries, kagaya ng Pilipinas, gumamit na ng mga paraan na efektibo. Vaccine is one of them. Ayon naman sa DOH, may inaaral lang bakuna sa kasalukuyan ang Food and Drug Administration. Ang pakay po ng DOH ngayon ay para lahat ay plansyado at siguradong ang science ang mananaig ay dapat antayin natin ang evaluation ng ating Food and Drug Administration. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Dahil sa utang at hindi pa umano natatanggap na sahod, ng hostage ang isang lalaki sa Recto sa Maynila. Pero bago niyan, hinahabol na pala siya ng mga pulis kasi dahil sa kasong pananaksak. Nakatutok si JP Soriano. Nabulabog ang bahaging ito ng Recto Avenue, Corner Avenida sa Maynila dahil sa hostage taking na naganap pasado alas 3 ng hapon. Nanginginig pa sa takot ang isa sa mga babaeng na-hostage nang ikwentong biglang pumasok sa kanilang printing shop ang isang lalaki na isa umanong fixer sa Recto. Hinahabol daw siya ng mga pulis dahil sa isang kaso ng pananaksak kamakailan. Ang dami ng pulis lang umabol sa kanya. Wala na siyang choice. Bigla siyang pumasok dito. Nagulat din kami sir, di kami makapaniwala. Tinutukan daw ng kutsilyo ang may-ari ng shop at dinala sa likurang bahagi ng tindahan. Kasi ginaganon na niya yung kutsilyo, ginaganon na niya. So, nung nag-usap kami, sabi ko sa kanya pang problema, nalaman ko, hindi siya binabayaran ng employer niya. So, it is a financial problem. Isa sa mga hiling ng hostage, mabayaran ang utang sa kanya at makita ang kanyang ina. Tumagal na mahigit 1 oras ang negosasyon at maya-maya. Kung ibinigay ko, pinilang ko sa magulang niya, sa nanay niya, yung pera. Sabi ko sa kanya, yumakap ka sa akin, walang mangyayari sa iyo. Magkano yun, sir? Binaba niya 20,000. Binaba niya yung kutsilyo, and that's it, na walang nangyari. Wala natapos ng maayos. Sa Station 3 ng MPD, dinala ang sospek nang hingin namin ang kanyang panig. Wala naman po talaga akong balak mga hostage. Napatakbo lang po talaga ako dahil po yun sa mga mahabol sa akin. Kasi po, kaya po ako napunta sa Recto ulit para kunin ko yung sahod ko. 3 araw na sahod ko na ayaw nila ibigay. Ayon sa pulisya, naharap sa mga reklamong illegal detention, alarm at scandal at illegal possession of deadly weapon ang suspect. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Gaya ng kanilang characters sa upcoming movie nilang Everything About My Wife, dumaan din sa challenges bilang couple sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado.
Ikinuwento rin ng Kapuso Power Couple kung paano nilang na-realize na sila na ang the one para sa isa't isa. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Relate kahit sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado sa romantic comedy film nilang Everything About My Wife na iikot sa tanong kung kaya bang ipamigay ang asawa kung ayaw mo na sa kanya. Sa first nilang pagsalang together sa GMA Integrated News Interviews, binalikan nila ang mga katulad na challenges, kabilang ang hiwalayan nila noon bilang magkasintahan. Si Dennis daw ang unang nag-reach out matapos ma-realize na si Jeneline ang the one para sa kanya. Dumating yung realization na, uy, napaka-special pala yung nangyari sa amin noon. And hindi ko alam kung mararamdaman ko pa ulit yun sa iba. Kaya siguro, alam mo yun, hinanap ko ulit siya. Nung time kasi na yun, meron din kaming mga kanya-kanyang mga partners nung nagkahiwalay kami. So doon namin na-realize na parang, hindi pa rin iba pa rin talaga si Dennis. Tanggap ko na hindi na kami magkakabalikan nun. Kasi di ba bad breakup? Tapos yun, hindi ko naman in-expect na magkakaroon ulit kami ng communication. Inisip ko na, kailangan mo talagang gumawa ng paraan para may mangyari. So, yun. Nung sinagot niya yung tawag, yun na yun. Sabi ko, ito na. Okay na to. Ito na, gagawin ko na ang lahat para maging akin ka ulit. Eksakto, ganun na nga. At tinanggap mo ulit? Siyempre naman, oo. Kasi ganun din yung pakiramdam. Ganun din yung pakiramdam ko. First love ko siya eh. Oo. Kaya grabe yung pain nung nawala siya. Tapos tinanggap ko na lang nawala na talaga. Pero sobrang saya ko nung bumalik siya. Grabe. Sobrang saya talaga. Makaka-relate din daw ang marami sa first project nila together as husband and wife. Gaganap si Jen bilang imo na may pagka-nagger sa kanyang mister na si Dom, played by Dennis. So na-realize ko na parang, kasi bilang medyo ganun din ako, pero hindi ganun kalala, na talagang pagka bumitaw ka ng salita, iba yung pagka nasaktan mo yung tao. Diba? Hindi mo basta-bastang mababawi yun. Kailangan hand in hand kayo. Kahit ano pang mangyari, kailangan panindigan mo kapag mahal mo. And yun, kailangan pag-ibig lagi yung mananalo, yung mananaig kahit ano pang problema yan. Sa February 26 na mapapanood ang Everything About My Wife na collaboration ng GMA Pictures, Creation Studios at Glimmer Philippines. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Ipinasilip ang natapos ng ikatlong phase ng Pasig River Esplanade kung saan marami ang ma-enjoy kabilang ang pamosong Manila Bay Sunset. Dagdag good news dahil bukas ito para sa lahat at libre lang pasyalan. Nakatutok si Rafi Tima. Kompleto na sa streetlights at gawa na ang dalawang deck ng pasyalang ito na nasa pagitan ng Jones Bridge at Binondo Intramuros Bridge. Ito ang ikatlong phase ng Pasig River Esplanade para tuloy-tuloy ang lakad mo mula sa likod ng Manila Central Post Office papuntang Fort Santiago. Bukod sa Pasig River, kita mula sa Esplanade ang pamosong Manila Bay Sunset. At dahil katabi ng ilog, maliwalas at mahangin ang lugar, kung saan makakabili na rin mula sa ilang food stall at souvenir shops. Merong nagbebenta ng mga painting, tampok ang mga atraksyon sa kabisera ng Maynila. Bukas ang Esplanade sa lahat at walang entrance fee at pamamahalaan ng isang pribadong kumpanya. We have bike lanes. We also encourage the community to do their jogging and all fitness activities here. Pero marami pa raw kailangan pagandahin sa lugar, kabilang na ang presensya ng basura sa Pasig River. Wala namang unnecessary na smell, or it's actually very pleasant, and I'm sure mag-enjoy ang mga tao dito sa pagbisita nila sa The Esplanade. Magdadagdag din ng mga food stall at maglalagay ng directional signages para madaling mapuntahan ng mga gustong mamasyal. Bukas ang mga stall sa Esplanade mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng madaling araw. May bahagi ring pwedeng lagyan ng love locks, tradisyon na uso sa Europa at sumikat na rin sa iba't ibang bansa. Si Kai at kanyang kasintahan, kabilang sa mga unang naglagay ng kanilang love lock. Kapag inspired ka po magmahal, gagawin mo talaga. Ang mga namamasyal, enjoy sa anilay, malaibang bansang feel ng lugar.
Maganda po yung view sa yung ano po, sunset. Nakaka-relax, lalo na yung sunset. Yung Paris. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Posibleng may kasabwat na taga-DepEd sa umunoy pagkakaroon ng ghost beneficiaries sa senior high school voucher program nito. Ayon po sa isang education official, 12 paaralan ang iniimbestigahan dahil sa nakalistang nasa programa kahit hindi sa kanila nag-aaral. Nakatutok si Ian Cruz. Exclusive. Iniimbestigahan ng Department of Education ang 12 pribadong paaralan dahil sa umunoy pagkakaroon ng ghost beneficiaries ng senior high school voucher program sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nakalista daw kasi na benepisyaryo ng voucher program ng gobyerno ang mga estudyante kahit hindi naman doon umano nag-aaral. Pinakilos na ni Education Secretary Sani Angara ang kanilang legal team para pag-aralan at ipagharap ng reklamo ang mga sangkot sa scheme. Ang isang estudyante na hindi naman nag-aaral doon sa private school ay nire-record nila na taga doon. That's how you get ghost beneficiaries. Sometimes, ang isang estudyante may multiple learner reference number. So, yun ang ginagawa nila. Kinukuha nila yung ganong mga numbers at ini-enroll din nila sa GASPE. Ang mga incoming na grade 11 students na nagtapos sa pampublikong paaralan ay otomatikong makakatanggap ng voucher na mula 14 to 22,000 pesos. Maaari namang mag-apply ang mga estudyanteng galing sa private school sa programa. Noong school year 2023-2024, mahigit 12,800 ang nadiskubre ng DepEd na ghost beneficiaries ng senior voucher program kaya hindi nila binayaran ng 245 million pesos ang mga pribadong paaralan. Ngayong school year 2024-2025, mahigit 1,300 na estudyante ang nakitang ghost beneficiaries kaya hindi rin binayaran ng DepEd ang 25 million pesos na voucher nila sa mga pribadong paaralan. May iba pang paraan ng pandaraya na nadiskubre ang DepEd. Sa private naman, ang nakita namin, estudyante siya ng private school pero sa ibang eskwelahan. Hindi siya sa private school na nilista nila. Kada taon, nasa 1.2 million na mga mag-aaral ang nakikinabang sa voucher program sa senior high school. Nasa 25 billion pesos ang taon ng budget para sa programa. Tingin ng DepEd, matagal nang nangyayari ang pandarayang ito nang ipatupad ang K-12 program. Kaya posible raw may kasabwat din sa DepEd. Sino mang makita at ma-prove na talagang ginagawa ito ay may karampatang parusa po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Bukod sa GMA Network na pinarangalan bilang TV Station of the Year, humakot din ang award ng iba pang kapuso programs and personalities sa 10th Platinum Stallion National Media Award 2025 ng Trinity University of Asia. Best TV News Program of the Year ang 24 oras. Best TV News Program. The Stallion goes to 24 oras. At si 24 oras anchor Vicky Morales ang Female News Anchor of the Year. Especially now, it's an election year, kaya napakahalaga ng pagpapalaganap ng mahusay na pagbabalita, no? Kasi ang balita may kapangyarihang makapagbabago ng buhay, makapagbabago ng future natin lahat. Kaya mahalaga talaga na pahalagahan natin. Kaya every award like this is an inspiration. Tinanggap din ni Vicky ang parangal para sa Wish Ko Lang na Best Public Service Program. Si 24 Oras Game Changer segment host Martin Javier ang Best TV Sports Program host. Male News Anchor of the Year si Atom Araulio para sa State of the Nation. At Best Morning Show ang unang hirit. Napakasarap na makatanggap dahil alam niyo naman, nagsa-celebrate kami ng 25 years, di ba? Sa unang hirit. So, salamat talaga. At sa pang-8 sunod na taon, muling kinilala ang GMA Regional TV bilang Regional TV Network of the Year. This recognition inspires us to always do better, knowing that you are there keeping an eye on our work and knowing that we are part of your daily lives. At Best AM Radio Station of the Year, ang Super Radio DZBB. Ang top-rating public affairs show na kapuso mo, Jessica Soho, ang Best News Magazine Program, habang Best Documentary TV Show, ang Eyewitness. Pinarangalan din ang ilang kapuso programs and stars sa larangan ng entertainment.
Ang Kapuso Family Drama Series na Pulang Araw ang nagwagi bilang Best Primetime Drama Series at Socially Relevant TV Series. Si Sania Lopez ang Best Primetime Drama Series Actress. Yung panalo ko, hindi ko siya tinanggap ng para sa akin lang. Hindi siya para sa pulang araw lang, kundi para sa ating mga unsung heroes, especially for the comfort women. Best Primetime Drama Series Actor naman si David Licauco. I am up here because I had a dream and I didn't let anything or anyone stop me from chasing my dreams. O nga pala, sabihin natin last but not the least, thank you to Barbie for talaga, really. She inspired me to become a better actor. Best Primetime Supporting Actor si Epi Quizon. Tinanggap naman ni Rochelle Pangilinan ang kanyang first ever award as Best Primetime Supporting Actress para sa kanyang pagganap bilang si Tia Amalia. Si Raver Cruz naman ang TV Actor of the Year para sa hit primetime series na Asawa ng Asawa Ko. At ang girlfriend niyang si Asia's Limitless star Julian San Jose, winner naman as Music Artist of the Year. Kinilala rin ang Kapuso P-pop boy group na Cloud7 na binigyan ng citation for Breakthrough Boy Group of the Year. Best Noontime Show naman ang It's Showtime. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Janina. Salamat, Janina. Thanks, Janina. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa Trinity University of Asia sa pagkilala sa 24 oras bilang Best TV News Program of the Year sa Platinum Stallion National Media Award. Salamat din po sa mga estudyante, guro at faculty na kumilala naman po sa inyong lingkod bilang Female News Anchor of the Year. Salamat po. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.